So tayo po ay darako na sa ating mensahe po sa hapon ito. At ang ating mensahe po ay patungkol sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon, the second coming of the Lord. Ito po sa mundong ito na tayo po ay gumagalaw sa araw-araw. Ginagawa natin ang ating mga normal na gawain bilang mga tao, pero mayroong panahon na darating ang Panginoon. Dito po sa pangalawang Pedro, sinasabi ni Apostle Peter na maraming tao na sila po ay naglilibak sa atin, na wala tayong hinihintay na ang Panginoon ay hindi na darating. Dito po sa ikatlong kabanata ng pangalawang Pedro, ikatlong kay kaapat na talata. Mula sa lahat, dapat inyong malaman ito, na sa mahuhuling araw, ito yung panahon natin, ay darating ang mga manlilibak at lumalakad ayon sa kanilang sarili mga pagnanasa. At magsasabi, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Sapagkat buhat pa ng mamatay ang ating mga ninuno, nananatili ang lahat ng mga bagay sa dati nilang kalagayan, mula lang pasimula ng paglalalang. So may mga tao na hindi sila naniniwala na ang ating Panginoon ay muling darating. Pero ang katotohanan, ang Panginoon ay nangako na siya'y darating. Dito po sa Acts chapter 1 verse 9, mababasahin ito. Ito po yung panahon ng Panginoon ay bumalik na sa langit. Tapos na ang kanyang bisyon sa lupa, siya'y nabuhay na maguli, at siya po ay makita sa langit. Tapos siya'y papalayo sa Acts chapter 1 verse 9. Pagkasabi niya sa mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, so sila'y nakatingin sa Panginoon, dinala siya sa itaas at siya'y kinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. So hindi na nakita ang Panginoon. Samantala nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo. Biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit. O malamang ito yung manghel. Nalagsabi, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatayo tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyo nakitang pagputi sa langit. So dito makikita natin, sinabi ng dalawang lalaking nakaputi, kung paano nakita ang Panginoon na umakyat sa langit, gayon din ang paraan na makikita niyo siya sa kanyang pangalawang pagdating. So siya'y darating. Yung dalawang lalaki na nakaputi ay nagsabi, siya'y darating sa ganun ding paraan kanya. So ito'y pagpapakita sa atin na ang Panginoon ay muling darating. Mismong Panginoon, sa John chapter 14, verse 1 hanggang verse 4, mismong Panginoon nagsabi, siya'y babalik. Dito po sa Tagalog, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya naman kayo sa akin. Bakit sila nababagabag? Dahil aalis na yung Panginoon. Kaya nababagabag sila. Sa bahay ng aking ama, yung maraming tahanan, dito po sa English, in my father's house are many mansions. So ito isang lugar na maganda, mansion. Sa Tagalog, tahanan lang. Kung hindi kayo, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon at may ihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik. So sabi ng Panginoon, ako'y babalik kanya, di ba? Ako'y babalik kanya. So siya na ako, siya'y babalik kanya. At kayo'y tatagabin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. So ang Panginoon, siya'y pupunta sa langit. So ang kanyang mga alagad, sa hopefully kasama tayo, ay sasama niya doon sa tahanan na hinihanda niya sa atin para tira sa wala hanggan. Pero ang punto natin, siya'y darating kanya. Ako'y darating ko rin, sabi ng Panginoon. Pero din po dito sa Hebreo chapter 9, verse 27. Sinasabi rin dito, ang Panginoon ay darating sa pangalawa at uling pagkakataon. May mga grupo ng pananampalataya, yung mga tinatawag na born again, Pentecostal, etc. Sila po yung naniniwala ng Panginoon ay darating higit sa 2 beses. Yung walang pagdating niya, tapos yung pangalawa ay rapture nila, tapos yung kanyang huling pagdating.
na siya ay pupunta sa lupa at magtatatag di o mano ng kaharian sa lupa sa 1,000 taon. Pero dito po sa talatang ito, 2 beses lang. Basahin natin. At siya may tinagda sa mga tao ang mountain minsan at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan kundi upang iligtas sa mga sabik na naghihintay sa Kanya. Kung sabi rito, sabik na naghihintay sa Kanya. Siya'y darating Kanya sa pangalawang pagkakataon. Yung unang pagkakataon, ito'y para sa kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Sa kanyang pangalawang pagdating, hindi na may kaugnayan sa kasalanan, kundi para sa ating kaligtasan. Ang kaligtasan ay dalawa. Sa kasalukuyang panahon, ang ating kaligtasan ay ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pero yung pangalawang kaligtasan ay ang kaligtasan natin mula sa kaparusahan sa impyerno at tayo dadalhin sa langit para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang kaligtasan. Yan ang hinihintay natin. Yung kasalukuyan ngayon, pinatawad lang tayo sa ating mga kasalanan. Dahil hindi tayo pwedeng umakyat sa langit na may mga kasalanan. Pero pag sa pangalang pagdating ng Panginoon, yan ang tunay na kaligtasan at dadalhin na tayo sa langit. Tayo mabubuhay magpakailanman sa langit na makikita natin. Di ba? So, kailan siya darating? Hindi natin alam. Kasi kung sasabihin ng Panginoon, kung kailan siya darating, maghahanda tayo sa pagdating niya. O artificial yun. Pero sabi rito, hindi natin alam kung saan siya kailan siya darating. Dito says, but the hour of the day, yung pagdating ng Panginoon, and hour, no one knows. Walang nakakaalam. That even the angels of heaven, but my Father only. So ito yung problema natin. Pagdating ng Panginoon, ay hindi natin inaasahan. Sabi rito, but as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. Sa panahon po ni Noah, hindi alam ni Noah, kahit na pumasok siya doon sa daong, doon sa ark, hindi niya alam kung kailan darating yung bahay, hindi niya alam. So ganoon din kanya, pagdating ng anak ng tao, hindi rin natin alam. So ito yung challenge sa atin. Hindi natin alam kailan siya darating. So kinakailangan araw-araw ng ating buhay, tayo nakahanda dahil anytime na ang Panginoon ay darating. Dahil hindi natin alam kanyang pagdating. Sabi ng Panginoon. Kaya dito sabi niya, was therefore, kanya. In other words, maganda kayo, kanya. Bakit? For you do not know what hour your Lord is coming. Hindi natin alam ang kanyang oras ng kanyang pagdating. But know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, kung alam ng mayari ng bahay kung kailan darating ang magnanakaw, maghahanda siya. He would have watched and not allowed his house to be broken into. Siyempre, maghahanda siya. Kaya nga, hindi ganoon ang gusto ng Diyos. Kailangan nakahanda tayo palagi dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Sabi niya, therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Kaya sabi natin kanina, tayo po'y nabubuhay, ginagawa natin ang ating gawain sa araw-araw dahil nagtatrabaho, ginagawa natin ang ating obligasyon. Kaya hindi natin alam kung ilan sa darating. Kapag tayo po'y naging balisa sa mga bagay natin ginagawa, at di natin ihahanda ang pagdating ng Panginoon, delikado tayo. Dahil di natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. So, ano mangyayari sa kanyang pagdating? Number 1, judgment. Ito yung kahatulan ng lahat ng mga bansa. Sa kasalukuyang panahon, pwede tayo makarelate. Tingnan ninyo yung mga nagnakaw ng bilong piso sa kabandang ating pamahalaan. Injustice yun. Kawawa tayo mga Pilipino dahil tayo nababaha, ay nananakaw yung mga pera na dapat gamitin para supilin yung baha. So, injustice yun. Yun po iniimbestiga, hindi natin alam kung may mangyayari.
Pero pagdating ng Panginoon, may mangyayari. Ahatulan niya ang lahat ng mga tao na gumawa ng hindi ka nais-nais o lumabag sa kalooban ng Diyos. Dito po sa Acts 17 verse 30 hanggang verse 31. Si Apostle Paul, siya naglalakbay. Siya nagating sa lugar ng Athens. Meron pong templo sa Athens, nakalimutan ko na yung pangalan, na doon lahat ang mga Diyos-Diyosan na kailang sinasamba. Kaya doon sa templo na yun, may isang karatula kanya to the unknown God, sa Diyos na hindi kilala kanya. So meron silang sinasambang iba't ibang klaseng Diyos. Pero meron isang Diyos na hindi na kilala kanya. Nasabi ni Apostle Paul, ang Diyos na hindi nyo kilala ay aking ipapahayag sa inyo. At nangaral si Apostle Paul. Nasabi rito, truly these times of ignorance God overlooked. Noong unang panahon, kanya pinabayaan ng Diyos ang kawalang kaalaman ng mga tao. Pero ganyan. But now, kasama tayo sa panahon na yon, commands all men everywhere to repent. Inuutos niya ang lahat ng mga tao na sila magsisi. Bakit? Because He has appointed a day on which He will judge. Ito mga gumawa lahat ng kalokohan na ito, ahatulan ng Diyos. At ang kanyang gagamitin ay ang kanyang katwiran. He has appointed a day on which He will judge the world in righteousness. So yung gagamitin niyang batayan ang kanyang katwiran by the man whom He has ordained. Itong taong ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. He has given assurance of this to all by raising Him from the dead. Alam natin na darating yung paghatol na yun. Dahil ang ating Panginoon ay nabuhay mula sa mga patay. So, darating at darating itong kahatulan na ito. Hatulan tayo ng ating Panginoon. Tandaan natin yun. May isang araw lang, isang araw na tinakda ng Diyos na hatulan tayo sa pamagitan ng ating Panginoon. So, yun ay mangyayari sa pagdating ng Panginoon. Great Judgment Day. He has appointed a day on which He will judge the world. Siya po ay nagtakda ng isang araw na kung kailan nahatulan niya ang sanglibutan. So, yun ang makikita natin. Yan ang kahatulan. Ito po yung popular na larawan ng judgment. Basahin natin. When the Son of Man comes in His glory. Nang dumating ang Panginoon sa kaunawan ng pangangako, hindi siya dumating sa kanyang kalalakihan dahil siya ay mababa. Siya pinanganak sa binanganak ng isang kapintero. Wala siyang kapangyarihan bilang isang hari na katulad ng mga hari sa kalibutan ito. Pero sa kanyang pangalang pagdating, siya darating sa kanyang buong kalalakihan bilang Diyos, hindi bilang tao. And all the holy angels with Him. So, kasama kanyang mga banal na mga anghel. Then He will sit on the throne of His glory. Sabi, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan. All the nations will be gathered before Him. Lahat ng mga bansa ay titutunin sa harapan niya. And He will separate them one from another as a shepherd divides the sheep from the goats. So, siya ay parang pastor, naihiwalay niya mga kambing sa mga tupa. Itong dalawang hayop na ito ay magkaiba. Ang tupa, siya'y maamo. Pero siya ay walang kakayahan na gumalaw sa sarili niya. Kailangan niya ng pastor. Ang kambing, ang pinakamatigas na ulo sa mga hayop. Pag pinakawalaw yung kambing, sisirahan niya lahat at sisirahan niya. Hindi mo siya mababawala. So ito yung mga taong nagsisimbolo sa mga taong matigas ang ulo at hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tayo yung tupa. Sumusunod tayo sa ating pastor na walang iba kundi ating Panginoon. And He will set the sheep on His right hand, sa kanan niya yung mga tupa, but the goats on the left, sa kaliwa. Then the king will say to those on His right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So tayo dadalhin sa kaharian sa langit. Paano yung nasa kaliwa? Then He will also say to those on the left, sa kaliwa, left hand, depart from me, you curse, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. So tingnan, dalawang pupuntahan ng tao. Yung sa kanakalan, tatanong tayo sa langit. Yung sa kaliwa,
dadalhin sa impyerno. Yun yung mangyayari sa muli pagdating ng ating Panginoon. Katulad. And sa Matthew 24 verse 38 hanggang verse 42. Yung po mga premillennialist, paliwanag po natin yun. Yung mga naniniwala na ang Panginoon ay maghahari sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Ginagamit nila sa rapture niya, kanya. Hindi rapture niya. Ito yung judgment day. Yan ang sinasabi, tingnan niyo. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying, and giving in marriage. So ginagawa ng ordinaryong ginagawa ng mga tao. Kanya. Until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them all away. Nung pumasok si Noah sa tao, hindi rin niya alam kung kailan darating yung baha. Hindi rin alam ng mga tao. So also will the coming of the Son of Man be. Ito po yung nakakatakot na kaisipan. Dahil makamatagpuan tayo sa pagdating ng Panginoon na hindi tayo tapat. So hindi tayo mariligtas. Bakit dalawang lalaki at dalawang babae? Pag-isipan natin, ba't dalawa? Ba't di 4, 6, 8, 10? Ba't dalawa lang? Dahil dalawang klase lang ng tao sa harapan ng Diyos. Ang isa'y Kristiyano at ang isa'y hindi. Two men will be in the field. Siyempre, yan ang trabaho ng mga lalaki. One will be taken, ang isa'y kukunin, and the other left. Saan pupunta yung kukunin? Dadali sa langit. Saan pupunta yung naiwan? Dadali sa impyerno. Two women will be grinding at the mill. Bakit dalawang babae? Kasi yung isa Kristiyano, yung isa hindi. One will be taken and the other left. Dadali isa sa langit, yung isa dadali sa impyerno. Watch, therefore, for you do not know what the hour your Lord is coming. Hindi pinag-uusapan ng rapture niya. Ang pinag-uusapan ng muling pagdating ng ating Panginoon at ang pag-ahatol ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. Yan ang sinasabi doon. Ano ang magiging batayan ng Diyos? Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Harap tayo, lahat ang magagawa niya. That each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Pag ginawa natin sa ating katay masama, mapunta tayo sa kaparusahan. Kung tayo ginamit natin ng katawan sa paglilingkod sa Diyos at paggawa ng mga bagay na mabuti, natin tayo sa langit. So ito yung judgment day, mga kapatid. Ito rin po ang muling pagkabuhay ng mga patay. Hindi tayo pwedeng katulad ng Diyos na hindi mabubuhay yung mga patay. Kasi lahat ng tao katulad ng Diyos. So mayroong resurrection from the dead. It is a 1 Corinthians 15. Itong kabanatang ito ay sinulat ni Pablo para labanan yung kaisipan na tinuturo sa Korinto na walang pagkabuhay na maguli. Pero mayroong pagkabuhay na maguli. Dahil si Kristo na buhay na maguli. But now Christ is risen from the dead. Bakit alam natin si Kristo na buhay na maguli mula sa mga patay? May nakakita. May nakakita siya na buhay na maguli. And has become the first fruits of those who have fallen asleep. Ito salitang first fruits. Ginagamit ito sa Old Testament. Ito yung pangunahing bunga. Yung unang bunga ng anumang itinatanim nila. For since by men came death, by men also came the resurrection of the dead. So pinag-uusapan rin yung pagkabuhay na buhay mula sa mga patay. Si Adam ang dahilan, patay na patay. Dahil sila'y pinalayas mula sa alamanan ng Eden, at wala na silang access doon sa punong kawin ng buhay, so unti-unti silang namatay. At nakarating sa atin, kaya tayo namamatay, ganyan. Pero sa Kristo, tayo mabubuhay na maguli. Even so in Christ, all shall be made alive. Lahat ng tao ay mabuhay na maguli. But each one in his own order, Christ the first fruits, Kristo muna na buhay na maguli. Afterward, those who are Christ at His coming. The last enemy that will be destroyed is death. Ang pinakahuling kaaway na lalabanan at gagapiin ay ang kamatayan. So tayo po'y mabubuhay na maguli sa pagdating ng ating Panginoon. Tingnan po ninyo, dahil hindi tayo maaaring pumunta sa langit sa katawang ito, hindi naman physical na lugar ng langit. Kailangan nating taglayin yung isang ibang klaseng katawan para makarating tayo sa langit. Isahin natin. Sa kabaligtaran,
Nakakatakot dahil yung ating katawan na pag nabuhay tayo maguli, hindi na ito masisira, hindi na rin mamamatay. So kung kayo mapupunta sa impyerno, yung katawan mo hindi masisira, hindi mamamatay, pero kayo nasusunog. Yun ang kaparusahan mo. Now, this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Hindi tayo pwedeng pumunta sa langit sa ating katawan na ito. Nor does corruption inherit incorruption. So yung katawan na nabubulot, hindi maaaring magkaroon ng walang kabulukan sa langit. Kanya. Behold, I tell you a mystery. Yung isang mystery, hindi naman ibig sabihin mo naintindihan. Ito hindi nila alam dati. Ipapaalam ko sa inyo, yung sinasabi niya. We shall not all sleep. Hindi lahat tayo mamamatay, but we shall all be changed. Pero lahat tayo babaguhin kanya. In a moment, in the twinkling of an eye, pagkrap na mata mo, kanya. At the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible. Yung mga patay na nabulok ng katawan, kalibingan, sila yung mabubuhay na magmuli na wala ng kabulukan. Ganyan. And we shall all be changed. Yung mga buhay ay babaguhin sa parehong katawan. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So, yung ating katawan may kamatayan, pero yung katawan ay wala. Hindi na siya mamamatay. Hindi rin siya mabubulok. So when this corruptible, ito nabubulok na ito, is put on incorruption, and this mortal is put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. So natalagapinan ng Panginoon ang kamatayan. So sa pagkabuhay na maguli na mangyayari, sa pagdating ng Panginoon sa isang iglap, kanya, babaguhin tayo. Hindi ko alam kung alam lang natin sinasabi rito, ang ating katawan ay wala ng kabulukan. Ito ay isang spiritual na katawan. Pero hindi natin alam kung itsura natin. Ano na lang yan? Surprise na lang yan pagdating ng panahon. Yan ang alam natin, ang ating katawan ay babaguhin, mga kapatid. Sa unang Thessalonica, dahil ang panahon na yun, hindi katulad sa panahon natin ngayon, na nakasulat ng buong katotohanan, noong panahon ay unti-unti lang nilang pinapakayag yung katotohanan. So may mga bagay na hindi pa nila alam. Yung mga kapatid sa Thessalonica, sila nag-aalala. Paano kanya yung mga kapatid na namatay na pagdating ng Panginoon? Ano mangyayari sa kanila? So nag-aalala sila. Ang sabi ni Pablo, but I do not want you to be ignorant dahil hindi nila alam yun, brethren, concerning those who have fallen asleep, ang ibig sabihin na matay. Lest you sorrow as others who have no hope. Tayo mga Kristiyano, mamamatay din tayo. At ang kamatayan ng sino man ay kalungkutan doon sa maiiwan. Pero ang maganda, meron tayong pag-asa. Dahil meron tayong pag-asa ng buhay na wala hanggan. Yung namatay ng Kristiyano, wala silang pag-asa. Sila hindi sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus. So kung si Kristo nabuhay na maguli, ang Diyos ni Kanya, bubuhay na maguli yung namatay kay Kristo. For this we say to you by the word of the Lord. So ito yung katotohanan, that we were alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Ibig sabihin, pag dinatan tayo buhay, pagdating ng Panginoon, hindi tayo mauna doon sa namatay ganyan. Mauna sila bago tayo. For the Lord Himself will descend from heaven with a loud shout and the voice of an archangel and with the trumpet of God. So, pag dumating ang Panginoon, malalaman natin yan, maririnig natin itong mga bagay na ito. And the dead in Christ will rise first. So, yung mga patay kay Kristo, yung mga Kristiyano, sila yung unang mabubuhay na maguli. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Thus we shall always be with the Lord. So hindi na tayo tutuntong sa lupa. Dadali na tayo sa langit ng Panginoon. So pagdating ng Panginoon, tayo mabubuhay maguli. Papalitan ng ating katawan ng isang spiritual na katawan na hindi na mabubulok at ito'y wala ng kamatayan. Yun ang sinasabi sa atin pagdating ng ating Panginoon. Pangatlo,
Dito ibibigay ng Panginoon ang ating buhay na walang hanggan. Yung mga Baptist, at katulad ng pananampalataya, naniniwala sila sa once saved, always saved. Na yung shake, kahit anong pang gawin mo, kahit magkasal, ligtas ka, ano na. Meron na kaming buhay na walang hanggan, sabi nila. Nung kayo po ay mayroong radio program na ang sabi niya mga Baptist na nauna sa amin, yung mga Church of Christ na kanya, wala pa silang buhay na walang hanggan. Naghihintay pa lang sila na may pagtitiis. Kami, meron na kaming buhay na walang hanggan. Hindi naman totoo yun. Dahil naman nagsasabi na mamamatay pa rin sila. Pag nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, hindi ka na mamamatay. Tulad ng binasa natin kanina. So, kailan natin tatanggapin yung buhay na walang hanggan? Yung ating tunay na kaligtasan, kailan natin tatanggapin? Pagdating ng Panginoon. And as it is appointed for men to die once, wala tayong magagawa dyan, mga kapatid. But after this, the judgment. Pagkamatay natin, ang hihintay na natin yung judgment day. So Christ was offered once to bear the sins of many. Yun ang walang pagdating niya. May kaugnay sa kapatid natin mga kasalanan. To those who eagerly wait for Him, He will appear a second time apart from sin for salvation. Ito na yung tunay na kaligtasan. Bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng Diyos. Doon niya ibibigay yun. Hindi ngayon. Kailangan munang dumating ang Panginoon at magkaroon ng kahatulan bago natin tatanggapin ang ating buhay na walang hanggan. So 2 Timothy chapter 4 verse 6. Si Pablo, na isang apostol, alam niya ang kamatayan niya. Siguro maganda nga kung alam natin kung ilan tayo mamamatay. Kasi ako hindi mo alam. Yung mga may sakit, katulad ng Brother Rick, na namatay ng may sakit, maswerte sila. Kasi alam nila, malapit na silang mamatay, nakapag-ahanda sila sa kailang mamatay. Pero kung tayo namatay na biglaan at hindi ka nakahanda, problema yun. For I am already being poured out as a drink offering, ibig sabihin, mamamatay na siya, and the time of my departure is at hand. Ito yung kamatayan. Ang sabi ni Pablo, I have fought the good fight. Ang nakipaglaban, ang buting pagkipaglaban. I have finished the race. Natapos ko na aking takbuhin. I have kept the faith. Iningatan ko aking pananampalataya. Hindi po siya nagyayawa. Nag-iiwan lang siya ng halimbawa sa atin. Kung anong dapat din natin gawin. Pag dumating ng Panginoon, anong inihintay ni Pablo? Finally, there is laid out for me the crown of righteousness. Ang putong ng katwiran sa ibang bahagi, sa Revelation 2:10, the crown of life, which the Lord, the righteous judge. Ito lamang ang Panginoon, ang tunay na hukom. Ang kanyang paghahatol ay totoo. Will give to me on that day, the judgment day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. Dapat na tayo mga Kristiyano, hinihintay natin ang pagdating ng ating Panginoon. Hindi tayo natatakot doon. Dahil doon ibibigay sa atin ang ating gantimpala, ang putong ng katwiran o ang putong ng buhay. Si Apostle Paul, hindi siya natatakot doon tayo. Hinihintay na yun. Sa Philippians chapter 1, ganyan, to live is Christ and to die is gain. Ganyan. At hindi ko alam kung ano pipili ko, ganyan. Ako'y lumalis at sumakay Kristo na siya lalong mabuti, ganyan. Lalong mabuti, ganyan. So, yan ang mangyayari sa pangalawang pagdating nung bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. The crown of righteousness. Ang ating buhay na walang hanggan ay nakatago ngayon sa ating Panginoon. Sa Colossians chapter 3 verse 1 hanggang verse 4, if then you are raised with Christ, nung tayo pinabautismohan, seek those things which are above. Ang ating hinahanap, yung mga bagay sa taas, where Christ is, sitting at the right hand of God. Yun ang ating hinahanap, kanya yung mga bagay sa taas. Set your mind on things above, and not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. Ang ating buhay na walang hanggan ay nakatago ngayon sa ating Panginoon. Pagdating ng Panginoon,
When Christ, who is our life, appears, then He also will appear with Him in glory. So, bibigyan ang ating kalalatihan, bibigyan ng ating buhay na walang hanggan. Yun yung mangyayari sa pangalang pagdating ng ating Panginoon. Yung ilan pinahang sa atin. Sa 1 Peter chapter 1 verse 4, nasaan yun? Nasaan yung mamanahin natin? Sa lupa o sa langit? Sabi ng mga saksi ni Jehovah, 144,000 lang ang pupunta sa langit. Yung majority ay mananatili sa lupa. Dalawang paraan, dalawang lugar at gantimpala sa kanila. Pero dito sa Biblia, sa langit lang. To an inheritance, incorruptible, non-defiled. Ito sa buhay natin ngayon, pagka sumigpalad ka, mamamatay ang magulang, wala kang mamatay. At kung meron kang mamatay, pinag-aawayan pa minsan. Di ba? Pero yung mamanahin natin ay walang daya, walang tugis. Reserved in heaven for you. Nasaan yun? Nasa langit. Who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. So ito rin na sinasabi sa Hebrews chapter 9, verse 27. Tatanggapin natin yung ating gantimpala sa langit, sa buhay na walang hanggan, sa langit. Ano mangyayari sa lupa? Paano ka titira sa lupa? Ay sisirain ng Panginoon. Ito itutunawin ng Panginoon. Yung sinabi sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Gugunawin lahat ng Diyos yun. But the day of the Lord will come as a thief in the night. Kaya hindi natin alam, para sa magnanakaw. In which the heavens will pass away with a great noise. Yung langit, yung nakikita natin sa langit, mga bituin, wala naman sa langit, masisira sila, ganyan. And the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. So susunugin ang lupa. Masisira yung langit na nakikita natin. Kasi katitira. Kung naniniwala ka na ititira sa lupa, magpahinga naman. Hindi, sisirain ng Panginoon niyo pagdating sa kanyang pangalang pagdating. Itong lupa na tinutungan natin, yung langit natin nakikita, yung mga bituin na nakikita natin, sisirain lahat yan. Hindi na kailangan ng Diyos. Dahil dadali na tayo sa langit, yung mga maliligtas, dadali sa impyerno, hindi maliligtas. So yung lupa, hindi na kailangan. Sisirain na ng Panginoon. Pero parang pag namatay tayo, nabubulok yung ating katawan, dahil hindi na natin kailangan yun. Napatay ka na eh. So sisirain ng lupa, kanya. Matutunaw. Kaya kung nag-iipon tayo ng kayamanan sa lupa, masisira lang yun pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo, ang mga premillennialists, sabi nila, pagdating ng Panginoon, doon pa lang siya maghahari. Kaya sa panahon na ito, hindi siya hari. Kaya basahin natin ang Biblia. Then comes the end. Ito yung pagdating ng Panginoon. When He delivers the kingdom to God the Father, when He puts an end to all rule and all authority and power. For He must reign till He has put all enemies under His feet. The last enemy that will be destroyed is death. So hindi na siya hari, no? Ibibigay niya ang kanyang paghahari sa Diyos, Ama. So yun ang katapusan ng kanyang paghahari. Hindi na simula ng kanyang kaharian dahil tayo ang kanyang kaharian. Dadalhin lang tayo sa langit. At tatapos na ang lahat ng kaautoridad na binigay sa kanya doon sa Matthew chapter 28 verse 18. Tatapos ng kanyang paghahari pagdating ng Panginoon. Ano mangyari kay Satanas? Dahil po'y binigyan ng isang paniniwala ng ating nakangisa na pananampalataya na si Satanas ang hari sa impyerno at ang ating Panginoon at ang Diyos ang hari sa langit. Hindi totoo yun. Satanas ay paulang mapaparusahan sa impyerno. The Revelation chapter 20 verse 10, the devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are. Kung titignan niyo yan, mababasa natin ang Diablo at yung beast at yung false prophet sa Revelation 13. Dadayain nila sa libutan. Ano katapsan nila?
Sa impyerno. And they will be tormented day and night forever and ever. Saan? Sa impyerno. Sa unang mapaparusahan sa impyerno ay si Satanas. At lahat ng kanyang mga kapanalig, sila yung unang ibubulig sa impyerno. So siya unang mapaparusahan doon. Kaya kung tayo pupunta sa impyerno, kasama si Satanas. Kasama mo lahat ng mga masamang tao. Doon sa impyerno. Ano mangyari sa Hades? Hindi na rin kailangan ng Diyos. Dadalhin din sa langit, sa impyerno. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades were delivered up the dead who were in them, and they were judged, each one according to his works. Tulad na nabasa natin, then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. Yung Hades na pinupuntan ng mga namatay, ibubulid na rin sa impyerno dahil na kailangan ng Diyos. Dahil wala na rin kamatayan, dahil nag-iba na yung kamatayan. Ang malungkot, sa kasalukuyang panahon, dininang nila yung bilang ng mga denominasyon na naniniwala sa Panginoon, 40,000. Itong mga 40,000 na ito, na hindi naman ating pwedeng atulan na hindi sila tapat sa kailang pinaniniwala. They will be disappointed. Dahil sila po'y nag-expect dahil sa kailang ginagawa na sila'y maliligtas. Ang problema ay hindi. Sa Matthew 7 verse 21 hanggang verse 23, tingnan yung verse 21 at saka yung verse 23 ay opposite. Yung verse 21 ay maliligtas, yung verse 23 ay hindi. Dahil sa dalawang bagay. Yung una, sila'y sumusunod sa kautusan. Lawful. Yung uli, lawless. Hindi sila sumusunod. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Sa Pilipinas, 5 million lang ang hindi naniniwala sa Panginoon, yung mga Muslim. Yung karamihan ay tumatawag sa Panginoon. Pero hindi lahat ng naniniwala sa Panginoon ay maliligtas. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Yung ginagawa ng kalooban ng Ama sa langit. Tingnan niyo sa verse 22. Ito yung mga tao, hindi naman natin masasabing hindi sila tapat sa ginagawa nila. Nag-expect sila ng kaligtasan. Dahil pagmamalaki nila sa Panginoon, ginawa nila ganyan. Many will say to me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Ganyan. Cast out devils in your name, and done many wonders in your name. Alam po niyo, ito isang muling araw. Itong mga sinasabi ng Panginoon na ito yung nangyari sa bagong tipan, pero patagal nang wala. Noong naipahayag na ang buong katotohanan, wala na yung lahat ng mga yan. Pero itong mga taong ito, yung nagpatuloy na ginawa nila yan. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko na pinag-uutos yan ng ganyan. You practice lawlessness. Yung sinasabi nyo niya, hindi ko na pinag-uutos yan ngayon. Bakit ginagawa pa niya? So sila po hindi maliligtas. They will be disappointed. Alam nyo, pag pinapasin natin yung ginagawa ng ibang denominasyon, kumisyon talo tayo sa ginagawa nila kaysa sa ginagawa natin. Ang problema, ang ginagawa nila, hindi utos ng Panginoon. Kaya hindi sila maliligtas. So, they will be disappointed, mga kapatid. Sila po'y malulungkot dahil hindi sila niligtas ng ating Panginoon. Tayo, ano tayo? Tayo po ay joy. Joy po. Tayo nagagala. Ito pong joy, pagka pinakalaman mo ang tao na joy, dapat di siya malungkot. Kaya joy yan eh. Ang joy, ibang klaseng kasiyahan yan. Yun ang kagalakan na nasa atin. Dahil alam natin na meron tayong buhay na walang hanggan. Meron tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. Nalalaman natin na ang mga bagay sa lupa, kinakailangan tayong tumulong dito, bago tumulong sa langit, ay pansamantala lang. Kasi rin po natin sa Philippians, sa aklat ng Pilipos, si Apostle Paul ay nakakulong. Siya'y nakatanikala niya. Pero 16 na beses natin mababasa yung salita, joy, joyful rejoice.
Sabay masaya nakakulong, hindi. Pero siya nagagala. Yung pagagala ay galing sa loob. Galing sa ating pananampalataya sa Diyos. Na dapat natin, kahit ano mangyari sa atin, dahil meron tayo pag-asa ng apoy na walang gano, tayo po ay natatamaan ng kalungkutan kaminsan, dahil suliran, etc. Pero natin pasamantala lang yun. At tayo ang walang hanggan ay yung kagalangan sa langit. Finally, there is laid out for me the crown of righteousness, which the Lord, ating Panginoon, the righteous judge, ang aton sa atin, will give to me at that day, and not to me only, but also to all we have loved disappearing. So yan na sa atin. So dalawang grupo ng tao yan. Yung isang grupo ng tao na nagsisisi, nangihinayang, dahil sinayang nila kailang pagkakataon, at yung kabila, hopefully kasama tayo ito, na nagagala. Kasi sa gitna ng kailang pagtsatsaga at pagpupunyagi, sila'y binigyan ng gantimpala ng Diyos. Yan ang walang kagalakan sa langit. So, pupunta na po tayo sa ating conclusion. Dito po sa Amos, chapter 4, verse 12. Ito yung bansang Israel. Ilang beses sa sinabi ng Panginoon sa kanila, bumalik kayo sa akin. Jeremiah chapter 6, verse 16, dumaan kayo sa mga dating landas na kung saan ang katwiran kayo ng Panginoon. Bumalik kayo doon, sabi nila, hindi kami tataan doon. Anong gagawin ng Panginoon? Anong ginawa ng Panginoon sa kanila? I overthrew some of you, as God overthrew Sodom and Gomorrah. And you were like a firebrand plucked from the burning. Yet you have not returned to me. Hindi kayo bumalik kanya. Says the Lord, anong gagawin ko sa inyo? Hindi kayo bumalik. Therefore, thus will I do to you, Israel, because I will do this to you. Prepare to meet your God, O Israel. Itong yun ay pabala. Hindi yung kayo bumalik. Kayo, tayo. Harapin niyo yung Diyos, O Israel. Anong klaseng Diyos ang haharapin nila? Yun sa Hebrews chapter 10. Dito po sa verse 27. Kundi sa kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablog na apoy na tutupok sa mga kaaway. Ang sumuway sa kautusan ni Moises sa patutunan ng 23 saksi ay walang awang mamamatay. Yun ang kaparusahan sa panahon ni Moises. Gano'n pa kaya higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumulak sa anak ng Diyos at ang mapastangan sa dugo ng tupan na nagpapanal sa kanila at ang malapusta sa Espiritu ng biyaya. Sapagkat kilala natin na nagsabi, akin ang pag-iiganti, ako ang gaganti at muli hukuman ko, hukuman lang po ng kanyang bayan, isang kakilakilabot na bagay at mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. So yun ang nangyari sa bansang Israel. Isang kakilakilabot na bagay na sila'y natulan ng Diyos, sila naging alipin sa ibang bayan. Dahil sa katikasan ng kailang ulo, hindi sila handang umarap sa Diyos. Makikita natin, ang Diyos, may dalawang itsura. Nakita niyo yung larawan ng showbiz kanya. May isa umiyak, may isa nakatawa. Ganon din ang Diyos. Sabi sa Romans 11 verse 22, therefore, consider the goodness and severity of God. Dalawa yun. Goodness and yun ang itsura ng Diyos. Severity, kapaksikan ng Diyos. Yun ang itsura niya. Bakit gano'n? On those who fell, yung nawala, hindi nagpatuloy, severity, yun ang hintay mo mukha ng Diyos. But toward you, sa kanilang mga Kristiyano at sa atin din, hopefully, goodness. Sila inihintay ng Panginoon. If you continue in His goodness, meron tayong kondisyon. If you continue in His goodness. Otherwise, you also will be cut off. So, tayo po ay mapaparusahan na harapin natin isang galit ng Diyos. O anong gusto natin Diyos na harapin? Isang Diyos na mabuti, na naghintay sa atin, o isang Diyos na mabagsik, na magpaparusa sa atin.
So, darating ang Panginoon. Pipiliin natin kung saan tayo pupunta. Sa langit. O doon sa impyerno, ang sinasabi. Kailangan tayo maganda. At ang ating pag-aanda, hindi mamaya, hindi bukas, ngayon. Araw-araw tayo nag-aanda. Kung dating alisin sa ating kaisipan, na paggising natin sa umaga, maaaring dumating na yung Panginoon. Pagtulog natin sa gabi, maaaring dumating na ang Panginoon. Paggising natin muli sa umaga, makadating ang Panginoon. Dahil di natin alam kung kailan darating ang Panginoon. So ito po ang ating mensahe po sa gabing ito sa inyo.